ng pag-uulat ng ating sitwasyon sa bansa at sa iba't ibang lugar na ating binabantayan by looking at their indicators. Para po sa ating case doubling time, as of yesterday, July 12, ang national case doubling time ay nasa 8.18 days. Mas mahabang panahon po ito kumpara sa case doubling time na inulat natin last Monday, kung saan ang case doubling time as of July 3 ay 7.95 days. Maganda po ang indikasyon na ito dahil kung tatandaan nyo po, base sa mga nakaraan nating discussions, kapag mas mataas po ang case doubling time, mas mahaba po ang panahon bago dumoble ang bilang ng mga kaso at mas mabagal po ang pagkalat ng sakit. Kung titignan naman po natin ang case doubling time sa mga lugar na ating binabantayan sa kabuuan ng National Capital Region, ang case doubling time po natin as of July 12 ay nasa 8.89 at sa Cebu City naman po ay nakakakita na rin tayo na nasa 8.25 days po ang kanilang case doubling time. Muli, nakikita po natin na itong bilang isang magandang indikasyon. Ang case doubling time po natin na inulat ngayon para sa NCR at Cebu City ay parehong mas mahaba kumpara sa naiulat natin noong nakaraang linggo as of July 3, kung saan ang case doubling time for NCR ay 8.39 days at 7.95 days naman po para sa Cebu City. Para po sa reproductive number or R0, ang reproductive number po natin sa bansa as of June 22 ay nasa 1.23. Bahagyang tumaas po ito kumpara sa naiulat natin noong nakaraang linggo na 1.09 as of June 17. Ngunit ito po ay dahil mayroong tayong nakitang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Again, 1.23 po ang ating reproductive number as of today and base po sa nakaraang linggo, yung July 6 po natin, 1.09 po. Ngunit ito po ay dahil meron tayo nakitang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa mga binabantayan po nating lugar, katulad po ng Cebu at NCR, na dala po ito ng community transmission. Katulad po ng aming ipinapaliwanag noon, ang reproductive number ay ang average po na bilang ng mga taong maaring mahawa ng isang COVID-positive individual. Ibig sabihin po sa ulat nating reproductive number ngayong araw, sa bawat isang kaso ay makakahawa po tayo o yung individual ng isang tao. Tandaan po natin na kapag mas mababa po ang R0 ay mas okay po tayo. Kaya patuloy po tayong pagpursigihin na ipababa po natin ang R0 sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga minimum public health standards. Dapat din po nating alalahanin na ang datos na tinitignan na ginagamit upang makompute po ang reproduction number ay datos pa po mula nung 2 linggo na ang nakakalipas. Bagamang bahagyang tumaas po ang R0, mas mababa pa rin po ito sa latest global reproductive number na nasa 2 to 3. Ibig sabihin po, base sa global average, bawat isang COVID case ay maaring makapanghawa ng 2 hanggang 3 katao. Kaya po despite the slight increase relative to the global average, we are still faring better in terms of the reproductive number. Ngunit syempre, hindi po dapat tayo dito tumigil. Kailangan din po tayong magtulong-tulong pa upang mapababa pa ho natin ang reproductive number to below 1. Sa bilang po ng mga kaso na naiulat namin itong mga nakaraang buwan, para po sa buwan ng Hulyo, nag-a-average po tayo ng 1,571 new cases per day, ayon po sa date of reporting. Pero kapag in-adjust na po natin, we are averaging 766 new cases per day, ayon po sa adjusted date of illness. Mas mataas po ito kumpara sa nakita nating average number of cases per day nung buwan po ng Hunyo. Dahil po sa pagtaas ng bilang ng mga kaso sa binabantayan nating lugar at dahil na rin po sa pagdami ng bilang ng clusters of community transmission na ating nakikita. Dahil po dito sa pagtaas ng daily average number of reported cases, lalo po naming pinagbibigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa ating minimum public health standards
at lalong-lalo na po ang pananatili po natin lahat sa ating tahanan. Kahit pa ho ano ang antas ng community quarantine sa inyong lugar, kailangan po nating limitahan ang ating paglabas to essential travels lamang. Kung wala naman po tayong importanteng kailangang gawin sa labas, ay huwag po nating ipilit dahil baka mahawa pa ho tayo o baka makapanghawa pa ho tayo ng iba. Itong aming paalala ay hindi lamang po para sa mga piling lugar, kundi para po sa lahat ng lugar dito sa ating bansa. Huwag po tayong maging kampante. Lagi po nating alalahanin na meron pa rin pong virus na maari po nating makuha pag tayo ay lumabas ng ating bahay. Para naman po sa Human Resources for Health Augmentation updates as of July 12, meron po tayong 5,144 Health Human Resources for Health na na-hire na out of 8,732 approved slots for emergency hiring in 307 health facilities. The DOH has 334 post-residency deployed physicians and 1,351 deployed NDP nurses in DOH and LGU hospitals. In addition, there are 7,371 NDP nurses deployed in their respective communities who are involved in contact tracing and specimen collection, and 3,830 public health associates who play active roles in contact tracing and surveillance. Pagdating naman po sa ating national testing capacity, makikita nyo po sa slide na ito. As of July 12, meron na po tayong 85 licensed COVID-19 testing laboratories. Nakapag-conduct na rin po tayo ng total of 978,884 tests, kung saan 908,779 ang individual tested. 146,763 tests ang nagawa po sa linggong ito, at 20,966 tests ang average test na ginagawa on a daily basis sa nakaraang 7 araw. Samantala, meron pong 71,103 na nag-positive na individuals, which is equivalent to 7.8% positivity rate as of July 11, 2020. Ito po ay mas mataas sa tinakda ng World Health Organization na benchmark na less than 5%. Para po sa case update natin ngayong araw na ito, makikita po sa inyong mga screen na mula po sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 13, ang ating active cases ay 35,036, total confirmed cases ay 57,006, kung saan ang nadagdag po sa araw na ito ay 836 cases. Ang mga kasong inulat natin ngayong araw ay mula po sa laboratory submissions ng 57 out of 82 licensed laboratories. Meron po tayong 749 fresh cases at 87 late cases. Makikita po natin sa graph kung saan mga regions galing karamihan po ang ating mga kaso. Sa mga datos po nung nakaraang araw, meron po tayong 282 na recoveries na nakita sa ating report. Maliban po dito, kabilang sa ating data reconciliation at validation efforts, ang pagtala ng additional na 4,325 recoveries mula sa mga kasong na-report mula March hanggang May 31 na naitatalang walang simptomas or may mild symptoms. Kaya't ang total recoveries na po natin ngayon ay 20,371. Sa deaths naman ay meron po tayong 65 na bagong additional deaths reported, kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,599 ang total deaths na ating naitatala. With this addition, ang case fatality rate pa rin po natin today ay 2.53%. Sa 65 na naitala na deaths, 54 or 83% po ang nangyari bago ang June. At sa siyam na deaths nitong July, 6 po ang galing sa Cebu Province. Papakita po dito sa slide na ito, 9% or 9 or 14% in July, 54 or 83% happened in June, and 2 or 3% happened in May.
The deaths were coming from Region 7, 59 or 91%. Galing po sa National Capital Region, 4 or 6%. And Region 11, 1 or 2%. And one case had an unspecified region. Ayon din po sa ating mga datos, more than half or 57% ay age 60 years old and above. Kaya naman po mariin naming pinapaalalahanan ng ating elderly population, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at lola, na maging mas maingat po tayo ngayong panahon ng pandemya. Para naman po sa questions ng ating media partners, galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, where are we in flattening the curve? Looking at the recent graph based on the onset of illness, the curve seems higher since NCR shifted to GCQ. We are experiencing an increase in the number of positive cases due to increased in testing and the identified community transmission. The increase has been gradual and our health system is able to cope with the increasing number of cases. This is reflected in our indicators. As of July 12, our case doubling time is still at 8.18 days. This means that it takes more than a week for the number of cases to double and have enough resources to address the current needs. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, clarification po sa burial ng mga namatay due to COVID-19. Yung ibang areas in the Philippines are allowing burial instead of cremation. Will DOH release an updated guideline on this? Ayon po sa Joint Memo Circular No. 1, Series of 2020, dated April 16, 2020, o ang Supplementary Guidelines on the Management of Human Remains for Patients Under Investigation and Confirmed COVID-19 Cases. Meron po tayong proseso na kailangang sundan sa pagdidispose ng mga remains ng mga taong pumanaw ng dangerous communicable diseases at walang claimant, refused or unable to claim by immediate family or relatives. Ayon po sa Order of Priority for Disposal na nasa guidelines na ito, kailangan po gagawin ang disposal ng remains within 12 hours from the time of death. Preferred po o mas binibigyang priority ang cremation. Ngunit maaari pa rin pong maglibing provided na susunod po sa mga alituntunin ng guidelines na ito according to the Order of Priority. Ito po ang mga sumusunod. Dapat po naka-double sealed ang casket. Dapat po double flag burial or pwede rin po freezer para po mag-temporary storage. Kailangan din po nating isaalang-alang ang religion ng isang tao sa disposition procedure ng ating mga cadavers. Nakalagay din po sa guidelines na ito ang proseso para po sa mga kapatid natin na Muslim na pumanaw sa sakit na COVID. Galing po kay Jovicky ng Philippine Daily Inquirer, in the IATF meeting with the local governments, did they raise any concern on the number of available barangay health emergency response teams or BERTs in their areas capable of monitoring those on home quarantine? This was not brought up during the meeting with our local government units. However, patuloy naman po ang ating health human resources for health augmentation sa buong bansa upang matugunan po natin ang tumataas na pangangailangan ng human resources para sa COVID. Other HRH who are in their assigned areas continue to provide essential health services in primary care and are also engaged in the COVID-19 response with focus on prevention of spread and surveillance in communities. Galing po kay Sandra Aguinaldo ng GMA, kasabay pang pagdami ng COVID cases sa ilang public hospitals, ay may daing din po ang mga nurses na kasapi sa Philippine Nurses Union. One of them is working in San Lazaro and she said hindi sapat ang proteksyon ng medical workers at overwork na sila. The San Lazaro Hospital also admitted to having 40 personnel infected with the virus for the month of July. Ano po ang aksyon ng DOH ukol dito? Nakapag-issue na po ng statement ang San Lazaro Hospital noong July 11, 2020 tungkol dito. Ayon po sa statement na ito ay kinikilala ng ospital at binibigyan nila ng importansya ang dedikasyon ng mga nursing staff na sumusuporta po sa pandemyang ito.
Ang mga healthcare workers ay important partners para sa paggapi ng sakit na ito. Ayon po sa San Lazaro Hospital Management, nagkasundo na po sila ng work schedule agreements na prinopose at nirekomenda ng supervisors and staff ng nursing division. Ito po ay upang makapagbigay ng mas maraming oras upang makapagpahinga ang ating healthcare workers. Regular rotations every 6 months din sa ibang departamento ay ginagawa upang magkaroon ng ating mga healthcare workers ng change of clinical work environment. Ang mental at emotional concerns din po ng mga staff ay regular na binibigyang pansin ng mga psychiatry sa mga psychosocial and debriefing sessions. Patuloy din po ang pagmomonitor ng PPEs and N95 para masigurado pong sapat ang supply ng mga healthcare workers natin. Transport services and accommodation are also being offered to staff needing these services. Ayon po sa San Lazaro Hospital Management, compliant din po sila sa salaries and benefits ng ating healthcare workers. Ang kagawaran po ng kalusugan ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa San Lazaro Hospital sa kung ano pa hong additional support ang kailangan nila upang maibsan ang hirap at sakripisyo na dinadanas po ng ating magigiting na frontliners. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras upang matalakay po natin ang updates natin tungkol sa COVID-19 cases sa ating bansa. Hindi pa po tapos ang laban natin kontra COVID-19. Kaya nagbibigay po kami ulit ng paalala sa ating mga kababayan na maging mapagmasid at isagawa ang mga health protocols natin sa loob man o sa labas ng ating mga pamamahay. Naiintindihan po namin na ang sitwasyon natin ngayon ay nakakapagdulot ng takot, ng pagod, frustration sa karamihan po sa atin. Ngunit napapatunayan po nating may halaga ang pagsunod natin sa ating mga health protocols. Araw-araw pa rin po nating hinaharap at nilalabanan ang COVID-19. Ngunit alalahanin lamang po natin ang ating pang-araw-araw na desisyon ngayong new normal. Magiging malaking tulong po ito sa ating pangsariling kaligtasan at sa mga taong nakapaligid sa atin. Basta't lagi lang po nating tatandaan ang 4 na letra. B-I-D-A or BIDA. B, bawal walang mask. I, isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin po ang totoong impormasyon. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pa hong miyembro ng ating komunidad. Nasa kamay po nating lahat ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I, isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A, be the solution sa COVID-19. Mga kababayan ko, ako mismo personal gusto ko nang lumabas. Ang problema, hindi makapabuti sa ating lahat. And so we have to be very circumspect in the opening of the economy. Dahan-dahan lang. Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Bigyan ng sapat na gamit ang mga empleyado upang maprotektahan ang kanilang kalusugan.